27th ngayon, 28 bukas, birthday ko. Promise magigi itong birthday vlog ko. Pero I have to say this, there are many things that are out of my control. If they are out of my hand, they must also be out of my mind. Pero ang reality ito, kapuspalad ako sa inner strength at psychological shield para hindi maapektuhan. This begs the question, ano ang gagawin ko? Promise this will be about my birthday vlog, but I just have to get this out of my chest. Anong kilala mo? Ano siya kilala mo? Tapos pa lang ang 2 courses ngayong araw, bukas balik Gregorian ulit. Naglakad-lakad kami kanina after lunch. Kami ni Father Carlo at ni Father Kicks. Malayo-layo ang nilakad. Ang daming nakita pero gusto ko lang ipasok sa vlog na ito. Pumasok kami sa biggest Apple store sa Europe. Lapit lang dito sa Gregorian. Balikan ko na nga pala yung tanong ko kanina, ano ang gagawin ko mo? Anong gagawin natin pag naandun tayo sa sitwasyon na yon? Last Sunday, ang Gospel Transfiguration. Sinabi, Jesus was transfigured, hindi Jesus transfigured. Ang punto, kung gusto nating may pagbabago sa ating sarili, hahayaan natin na ang Panginoon baguhin tayo. Hahayaan natin ang ating sarili maging bukas sa grasya ng Panginoon. And you know what? Ang pagiging bukas nangyayari sa time. Kaya importante na may time tayo para sa ating sarili. Pwede kong tawagin ang renewal program for missionaries na ito ay me time. At para matulungan tayo maintindihan kung ano ang me time, humingi ako ng tulong. Kailangan natin ng me time kasi depende din yan sa personalidad ng tao. Katulad ko, medyo introvert ako. Ibig sabihin ng introvert, medyo loner ako. Kaya pagka ako ay kasama ng mga tao, mas nag-exert ako ng effort to communicate and everything. So, nawawala yung energy ko pagka I'm with a crowd. Tapos, after being with a crowd, I need to be by myself, yung me time, para mag-recharge ako ng energy. Kasi kailangan ko yung bilang isang introvert na tao. Yun lang, kaya kailangan ng me time for recharging. Anything na magagawa natin externally, kailangan magsimula at i-nourish internally. Si Father Carlo nga pala isa sa 3 classmate ko from the Philippines sa Renewal Program for Missionaries. Kung hindi rin ako nagkakamali, 8 years old lang ako nung naordinhan siya. Humingi nga rin pala ako ng isa pang tulong sa isa ko pang classmate, si Father Francis. Paano yung me time? Yeah. Well, syempre, kailangan alamin mo sa sarili mo kung ano talagang gusto mo. And then, tansyahin mo anong resources na kailangan para maabot mo yung kailangan mo para sa sarili mo na talagang pinag-isipan, pinagnilayan, pinagdasalan na makakabuti ito para sa iyo. Kapag alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos, bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng resources, and then go! Take 2. Welcome to the eternal city of Rome. Woohoo! Father Randy Sison from Alaminas, Pangasinan. Father Bob from Surigao. Woohoo! Second time. Di ko to isasama sa vlog, ha? Ayun.
Buhay pa kami. Ang hirap pala mag-vlog dito, ang hangin. Anyway, baka nagtataka kayo kung bakit wala ko na shinown na video or pictures or sinare na story sa araw ng birthday ko. Sa tingin ko, gets yun naman. Kasi me time. Para lang sa akin yung time na yun, yung araw na yun. And kung may isi-share man ako sa last part ng vlog na ito. That's my prayer sa 38th birthday ko, na magkaroon akong inner strength through openness, sa grasya ng Panginoon, willingness na baguhin niya, para magkaroon din ako ng psychological shift, para ma-manage ko ang mga bagay na out of my control, out of my hand. Welcome nga pala sa St. Peter's Square. Salamat sa pag-subscribe sa YouTube channel na ito at pagsubaybay sa mga vlogs. Always remember, you are blessed, you are a blessing.